appreciate the relevance of God approach to practice gender-fair language as an expression of gender sensitivity. May mga pagkakataon po kasi na nagiging bias tayo, no? Kaya, hindi na ba magtanong? Ay, nalipit na ba? Hindi, kasi kung pamilyar ka lang sa pinirmahang batas ni President Trump, pamilyar ka doon sa executive order. Wala nang LGBTQ, lalaki ka, kung may tibig ka, lalaki ka talaga. Ganun. Ibig sabihin, hindi na-apply sa Amerika yan. non-discrimination, commitment to non-discrimination, at ito po ay nakabase sa Article 2, Section 14 ng ating Philippine Constitution. So, sex and gender as concepts, ito po, itong part natin sinasabi kong familiar na po talaga sa atin. Whereas being a male or a female are biological facts, ibig sabihin, nung pinanganak tayo, pinanganak, ay di alam talaga natin. Base sa nakikita natin, ay babae siya, lalaki siya. Kaya lang yung pagiging masculine at feminine ay culturally constructed attributes sa culture po natin. So, dati po tayo doon sa sex. So, nag-female, makikita po natin dyan sa larawan. At sabi dyan ay generally permanent. Kaya po siya generally kasi sa pangkalahatan ay meron kasi hindi masasabing 100% dahil nga merong nagpapapalit transgender. So, sa sex po, ito nahahagi sa dalawa. Yung primary sex characteristics ay di makikita po natin yung biological. Yan yung sa arik ng lalaki. Kaya masasabi natin na talagang lalaki siya. Basta meron siya niyan, lalaki siya. At kapag naman meron tayo niyan ito sa right side, pag may so, sa lalaki, merong penis, may testis, tapos scrotum, sperm, vas deferens, tapos sa babae, uterus, ovary, so ovum, fallopian, yan. Familiar tayo niyan. Pag meron siya niyan, lalaki siya. Pag meron ka nito nasa right, edi babae ka. Yan talaga po yung pag sinasabi. Sa primary sex, para malaman natin yung pagiging lalaki at saka pagiging babae. Very. Tapos yung ikalawa, secondary sex. So, ito po yun. Yung katawan ng lalaki ay nagiging, habang lumalaki siya, nagiging maskulado siya. Na rin yung habang bagong dumating ng 20s, yung Adam's apple ay na-develop, nandyan na, naririnig na natin. Nag-iba na yung kanyang boses. Lumalagong at ang pagtubo ng buhok sa mga bahaging dapat pagtubuan, hindi naman saan lang, di ba po? Sa babae, ay sa dede niya. Okay? At ganun din sa pelvic quadrants, paglapan nito, boses, ganun din, arms, then ovaries start to function and regular menstruation. Yun na yung pinagkaiba. Wala naman lalaki yung pagkakaroon ng menstruation. Under ng sex po ito, no? Under po ng secondary sex ay pumasok yung ano po yun, makikita po natin sa drawing, kalahating lalaki, kalahating babae. Ang intersex ay tumutukoy po na pag tinignan mo siya, lalaki siya, tinignan mo siya, babae siya, kaya lang hindi mag-match yung kanyang damdamin at saka yung kanyang mga ginagawa doon sa kanyang pagiging lalaki o kaya sa kanyang pagiging babae. Hindi siya 100% match doon sa pagkakadescribe. Yan. So, yun yung unang bahagi dyan. Sa unang slide pa lang po kanina, sinabi na po ito ay nakabase sa culture o kaya attribute na mga galing po sa lipunan. So, set of qualities, differentiated roles of responsibilities, attitudes and values assigned by culture and society to women and men. Kaya po niyan. So, sa gender po, ito na po yung socially constructed na sa ating lipunan na po categorized as feminine, yung pagiging babae at sa
pagiging pagkababae at saka pagkalalaki. May nasasabi tayo kung minsan, bakit yan nung grade 1 kami o kaya nung elementary years namin, lalaki-lalaki siya. Doon sa lugar namin na doon nung nasa bukid pa kami, magkakasama pa kami, ay lalaki talaga siya. At o kaya, sabi ng kaklase ko yun, babae haba pa nga ng buhok niyan. Ay bakit ngayon, ibang-iba na talaga. Kaya time and place bound tapos changing, nagbabago po, diba? Sa kasamaan sa karanasan, ganun siya noon. Kaya lang ngayon, iba na. Ibang-iba na. Kaya time and place bound changing. Attributes are marked by inequality. So ito po, makikita natin yung pagkakaiba naman dito ng sex at saka gender. Sa sex, talagang biological siya, natural attribute that a person is born with. Nung ipinanganak siya, yun na talaga siya. At saka universal yun. Samantalang ang gender ay socially and culturally constructed. Created, ibig sabihin, pwedeng ginawa lang yan, lumabas na lang yan, o kaya natutunan na lang niya yan dahil sa kanyang mga pagiging, saka mga kabarkada, mga kasamahan, na lumagot na lang yung kanyang mga katangian na gano'n. Samantalang dati, walang gano'n. Naalala ko pa nga, may estudyante ako na grade 1 hanggang grade 6. Nung grade 6 siya, ay idrinawin niya pa yung babae na gusto niya talaga. Yung ngayon ay doktor na yung babae niya. Ma'am, gusto ko po talaga siya po yung pangarap ko magiging asawa, sabi nila. Tapos nung naging third year high school na, wala pang K-12 noon, bigla na nagbago ang lahat. Lumambot na at wala na, iba na po ang kanyang life. Yung sex ay hindi po siya basta nagbabago, cannot be changed. Ito po yung nung likhain tayo ng Diyos, yung tayo. Only women can give birth and only men can produce sperm. Hindi natin pwedeng pagbaliktarin yun, yung mga role na gano'n po. Samantalang yung sa gender, socially constructed, ano po sabi, change, babago siya. Nakarinig na po ba kayo ng kwento? Binata siya talaga, tapos naging bading, tapos ay itinakwil ng mga magulang. Tapos, itinakwil siya, alam ko akong kwentong gano'n. Nung itakwil siya, bakit nung itinakwil na siya, nakahanap naman siya ng babae, nagpahalan sila ng gusto, bumalik na naman siya. Changeable. Bumalik siya sa original. Kaya naging changeable. Women can do traditional male jobs. Men can take good care of children. Sa traditional, babae lang talaga yun, di ba po? Kami nasa bahay lang talaga. Yun yung makaluma, traditional. At ang mga lalaki sila yung mga naghahanap buhay. Sa gender norms naman, way by which the society expects, ito yung inaasahan ng society. Pero hindi yun hindi dahil inaasahan ng society ay ganun na rin yung inaasahan mo. Expects men and women to behave. Deals not only with the differences on how men and women, girls or boys behave, but about the different values associated with being a boy or a girl, man or woman. So nagbabago po, lalong-lalo na kapag mula sa bata, yung instilled values by parents, kapag lumaki na siya at nag-iba na yung kanyang associations, yung kanyang acquaintances, nagbabago yung mga values kapag hindi na subaybayan. Sa pagkakaiba, how society treats boys and girls differently and expect them to be differently from each other. Siyempre, ini-expect yan ng lipunan magkaibang pagdilin. Ano po ang reaction mo kaya dito? Mga underwear na may nakadesign na brief siya pero nakadesign na sa pangbabae. Diba? Tapos din nyo, nilalakad ng suot na dyan, pangbabae. Mga bakla, hindi na. Dapat hindi. Diba yung Ito sir. sa Edmulang nga, diba yung dati yung nakapalda sarado, sinun ba yun? Sinon. Si Barbie may dito na. Naka-heels tapos. Lalaki naman. Sex is Sir, wow. pero naka-heels.
still feminine In men's in men's underwear. underwear. Lang naman. But men are still masculine in women's underwears. Kita niyo siguro sa ano nakalipas na beauty. Depende. Oo. Sa isipan na rin, Oo. diba? Kasi Eh kung mas ano siya, kung mas comfortable. mas komportable siya magsuot ng panty, yung lalaki. Tapos yung babae, mas komportable suot ng briefs. Oo, yung boxer short, yun, sa suot yun. Ito na magpapanty ko, mga boxer shorts ka na. Para shorts ng batang kasi. Yes po, mga shorts na yun. Masarap, ma'am. Yun na yun. Pang babae na yun. Wala naman mga plano yung malidig. Kung hindi na lalaki ko talaga siya. Uy. Sex is what you are born with. Your gender is what you are. Sex is dating yun, pero yung gender, Pinanganak tayo, yun talaga. Habang yung mga ano, Yun nga yung nakalagay sa birth certificate natin. Oo, may Una, female. diba? Tapos later, nagbabago na. Pero Sa hindi panahon hindi pa rin ngayon, po nilalagay sa birth Oo, certificate. yun lang yung sa nakikita natin sa Yung mga. mga Ang sa society, pero hindi So, sa kung pinanganak ano, yun talaga wala pa rin yung sa nakalagay LS. sa birth certificate. Hindi siya basta. kaya si bibigyan ng hari. Lalaki pa din siya. Siya rin bibig mo, female pa rin. Oo. At least mapalit siya ng birth certificate. Dako po tayo Siya sa... si Vera. Female pa rin. Female. Nagpalit na yata ng birth certificate siya, sir. Pwede yun. Magpapalit siya ng gender niya sa birth certificate niya. Sa reproductive function po, ayan, ito tayo. Sa male, syempre yung ovum fertilization sa kanya sa sperm, dito yung sex sa child. Dito sa female, yung gestation, ang gestation po, ito yung period na mula nung nabuo yung sanggol. Nung nabuo siya dito na nagkaroon na ng buhay, hanggang doon sa period na siya ipinanganak. Sa humans, yan po ay 40 weeks. Doon tinatawag na gestation. So, sa female lang talaga. Hindi siya pwedeng mabuo doon sa lalaki. Sa kanya siya na buwan na sa akin, anim sa'yo, tatlo pa lang. Siya, 3 months tapos 6 months siya na yun. Saka yung lactation, yung pagpapadidig. Hindi rin pwede yung role na yon, yung function na yon, hindi rin pwede basta Sa babae nila. sa lalaki. May mga role na pwedeng gampanan, balintar, vice versa, pero merong mga function na hindi talaga kagaya mo na gestation, childbearing, at saka lactation. Although, may balita, 10 years ago, may nagbalitaan ako, may napanood ko sa TV na isang lalaki na siya daw ay buntis. Fake. Fake news naman, natuwang gawa siya. Pero hindi naman talaga totoo. Dahil hindi naman mangyayari yan. Okay? Pero ma'am-share ko lang. Meron daw isang player noon. Naglalaro sa Estrada. Nakatito daw sa atin. Nung time na naglalaro siya ng athletics, mabilis siya tumakbo. Kasi, nandun siya sa babae. Tapos nagtataka daw yung mga nagpapalaro. Bakit ang bilis siya tumakbo? Nag-accidental nito. So, chinet siya. Dalawa pala kasaya. Oh, hermaphrodite. Hermaphrodite. Kung ano yung pinaka active Ah, na yun. ano niya. Nung dati, nung naglalaro siya, nasa girl Babae siya. siya. Ngayon, boy Pero siya. ngayon, nakikilala natin siya, boy na siya. Ganyan. Yung Yung may San Pedro. tayo kilala dito. Yun lang, yun. Tayo Si Paulites. Yung nagkasingin ba? Si Paulites. Sa St. Peter. Dominant na yung pagiging Pero anong ari niya? kalaban niya. Dalawa. Pero mga okay na lang. Pero sa mga birth certificate niya, kasi sino siya, tigil siya. Baka maliit. Nung bata siguro siya maliit na yung lalaki niya. Hanggang mag-high school So, siya. nagano siya. Pwede rin siyang mabuntis. Role assigned to men and women based on their gender. Sa kapanahonan natin, siyempre, pag binibigyan tayo ng role based na doon sa gender natin, di ba? Mapapansin natin yung mga, halimbawa, pagsasayaw, kung kaninong linya talaga yun, hindi ito hindi binibigay. Ay, oo nga pala. Hindi lang kasama. Kasi gender na yun eh. Refers to activities which are considered appropriate and acceptable for boys and girls, men and women. Kung acceptable sa kanya, yung binibigay mo na activity or function niya, part of gender norms. It is society's evaluation of behavior or as masculine or feminine. Tingnan po natin yung larawan. Kaya kung ang
So, yung sanlibutan sa paggawa. Yung lalaki at saka yung babae. Yung lalaki ay productive role, samantalang yung female ay reproductive. Diyan po tayo talagang magkaiba at meron pa sa productive role, syempre yung lalaki, kayo na mga sir, mga tatay, ang inaasahan sa inyo ay pagbigay ng mga paglilingkod at saka yung konsumo, yung mga pangangailangan ng inyong pamilya. Producing goods and services for consumption and trade, teamwork, yung mga mabibigat na gawain. Samantalang sa reproductive, involves care and maintenance of the household and its members, including bearing and caring children, food preparation, water, fuel, correction, shopping, housekeeping, family care. Okay. Ito po, di ba, sa time natin ngayon, ito yung mga sinasabi natin na pwede rin naman siyang gampanan ng lalaki. Kasi kung ang babae ang nagtatrabaho, siya talaga yung may regular na trabaho at si Mr. ang wala, kung nasa pagkamasundo nila, di pwede niyang gampanan. Samantalang yung kanina ay hindi talaga pwede sa lactation, gestation, hindi talaga pwede. May mga events na hinihingan tayo ng voluntary ng mga paglilingkod, alin man sa atin ay pwedeng gumanap, lalaki o babae. Roles ng women and men. So ito, yung sa women, childbearing and child rearing, organizing of households. Ito yung nakaspecify talaga na gawain natin. Although, pwede rin siyang gampanan ng iba yung organizing. And then yung men provider joint responsibility. Sa ngayon, pwede na silang parang gumanap nun kasi nga nagtatrabaho na tayo. Unlike before, talagang sa bahay lang. Eh, ibang-iba na yung time natin ngayon eh. Hindi na magkasya yung sweldo ng isa lang. At saka, kaya nga tayo nagsipag-aral, paano naman magtrabaho rin tayo? Hindi tayo nananatili sa bahay. Sa rural areas, tingnan po natin, often disguised in subsistence economy or domestic work. Pag sa rural, siyempre, mas nangingibabaw yung ang mga babae ay domestic talaga sila nasa bahay. Sa urban areas, small-scale enterprises o secondary income earners, sole income earners, sa pagdating sa urban, hindi na natin aasahan ng babae nandiyan lang sa bahay. Mas ano yun sa rural. Sa men, often primary income earners sila at saka ano pa, often organized around this role, workers organization, trade unions. Pag sa lalaki, mas inaasahan talaga na sila yung income earner. Hindi rin yan 100%. Alam din natin yan. Merong mga lalaki na sila yung inaabutan ng babae kasi siya yung may pera. Tapos siya yung namamalengke. Parang ano, di ba? Boy teacher, siya nagtrabaho. Tapos ang nagtrabaho ng anak niya, baby, bakla. Nasa magkakasundo na, di ba? As long as masaya sila sa kanilang pagsasama. Community managing extension of reproductive role into community action. Because services they need in reproductive role are badly provided. Hindi masyadong kailangan. Ay pagdating sa politics, mas kailangan. Tend to be leaders by virtue of relationship with other men. Mas may mga panahon na dahil sa politiko, mas kailangan si lalaki. Meron namang mga pagkakataon sa community na sa politiko, mas nagiging dominant din yung babae. Kumbaga yung leadership niya doon sa community ay mas kailangan. Mas may leadership siya. Makikita din po natin yan sa atin po minsan, sa couple pa lang, sa mag-asawa, sino sa inyo ang may leadership talaga, nagiging dominant sa leadership. Hindi palaging lalaki. Kung minsan ay may babae. Ito yung nagkakatinong muna. Kasi, deny women access to the public world. Dati kasi yon ang mga babae, bahay lang tayo. Kaya, yung less yung magpagtatrabaho, yung mga achievements natin, konti lang din. Ganon din yun sa kapangyarihan. Work, achievement, power, and independence. Then, deny men access to, ito naman,
ito yung kinagisnan naman natin na yung lalaki ay hindi ang pag-aalaga talaga ng anak ay sa babae. Yung talaga sinasabi, other-oriented world domestic life. Yung sa pag-aalaga talaga, pagpapalaki, pag-iintindi ng bahay ay sa nanay talaga. Hindi pwede sa lalaki. Kinamulatan natin yung ganun yun. Pero nagbabago. Ewan ko sa mga men natin kung naglalaban na sila. Basta, Naglalaban. Ay, naglalaban o sa inyo. basta sabi ng lalaki. Naglaba. Ay, misis ko na gano'n. Ay, ko na eh. Pag lalaki, May Washing namin tulong. ang baba, ang lalaki. Tagabuhat. bago yung role ng So, babae, lalaki. Siyempre. nagbabago po talaga. At Change. ipagpasalamat natin sa mga panahon. Mga bagay na pagbabago kung sa ikagaganda naman ng ating pagsasama. Lalo-lalo na po sa mga couples. Kung ikagaganda, ikabubuti ng pagsasama ninyong dalawa. Ay, hindi lang sa pag-uusap. Nasa pag-uusap at nasa pag-uunawaan. Galatians 3 verse 1. Galatians. Ito pong sinasabi. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ. Siyempre, ang inyong lingkod ay tawag nila, teacher ng world religion. Sabi ng Islam, dapat po pantay-pantay tayong lahat. Dahil sa paglapit sa Panginoon, wala namang sinasabing babae o kaya lalaki na. So we are all one. Yun lang po yung verse natin iwanan. Maraming pong salamat sa opportunity. Yay! Thank you, Ma'am Donna. Best Performance School Library Management Rank 2. Secondary level, Bungoksi. During the 2024 Learning Resource Management and Development System Online Annual Program Implementation Review. Held on February 6 to 7, 2025 via MS Teams. Given the 7th day of February 2025 at Mambura Occidental, Mindoro, signed by Lloyda P. Adornado, PhD, CESO 6. Assistant Schools Division Superintendent, Officer in Charge, Office of the School Division Superintendent. Wow, depende. Thanks. San Jose East Cluster PTM, Memorial National High School. Pedro T. Mindoro Sr., Memorial National High School. Dahil kay Ma'am Daisy. Lingon Ma'am Daisy. Yan.